Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga alagad ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainita ng kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol at matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalataya kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong mga nakaraang linggo, nakita natin ang isang problema na naharap ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Yan ay isang pastoral problem. Hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ang isang grupo ng mga Kristiyano sa pagbibigay ng pagkain sa kanilang mga balo. Nasolusyonan iyon sa pagtatag ng bagong ministry, ang mga deacons na silang mangangalaga ng social work ng simbahan. Ngayon naman, lumabas ang isang problema at ito'y mas theological, hindi lang pastoral o pangangalaga sa community. Ang tanong, sino ba ang pwedeng mabinyagan? Ito'y nangangahulugan na sino ba ang maaaring maging Kristiyano? May mga strikto na mga Hudyo na naging Kristiyano at ang kanilang pagiging strikto ay dala-dala nila. Sabi nila na ang maliligtas lang o ang mabibinyagan lang ay ang mga nagpapatuli ayon sa batas ni Moises. Ang ibig sabihin nito na maging Hudyo ka muna bago ka maging Kristiyano. Sa paningin na ito, ang mga Kristiyano ay sangalang ng relihiyon ng mga Hudyo. Christianity was just a branch of Judaism. Tumutol dito si Bernabe at si Pablo kasi sa karanasan nila, mas maraming mga hindi Hudyo na tumanggap sa mabuting balita tungkol kay Jesus kaysa mga Hudyo mismo. Kaya sapat na ang pananampalataya kay Jesus upang maligtas. Hindi na kailangan magpatuli at sumunod sa mga batas ni Moises. Hindi nila ma-resolve ang problemang ito sa Antioquia. Pinadala nila si Bernabe at Pablo at ang iba pang mga kapatid sa Jerusalem upang isangguni ang bagay na ito sa mga apostol. Kaya noon pa man, kinikilala na ng mga Kristiyano ang authority ng mga apostol.
lalo na ang authority ni Pedro. Sa pagpunta ni Bernabe at Pablo sa Jerusalem, sa lahat ng dinadaanan nila, kanilang ibinalita ang kanilang pagmimisyon sa Sipre, sa Pamphylia, sa Pisidia at sa Cilicia. Yan ay mga Roman provinces. Marami ang natuwa nung marinig nila na maraming mga pagano ang naniwala na kay Kristo. Pero nandyan pa rin ang oposisyon. Kahit na sa Jerusalem, pinag-uusapan ito ng mga apostol at ng mga elders na nandoon sa Jerusalem. Si Bernabe at si Pablo ay patuloy na naging saksi sa pagkilos ng Diyos. Binabalita nila ang kanilang karanasan sa kanilang pagmimisyon na maraming hindi Hudyo ang may kakahandaan na tanggapin ang magandang balita tungkol kay Jesus. Kung ang pananampalataya ay biyaya ng Diyos, marami ang nabibiyayaan ng pananampalataya. Marami ang natutuwa sa magandang balitang ito. Nakita nila na ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero mahirap itong matanggap ng mga naniniwala na mahalaga ang relihiyon ng mga Hudyo. Ang mga ito na tinatawag na mga Judaizers ay naniniwala na si Jesus nga ay ang Kristo, ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Pero sa tingin nila, ngunit ang tingin nila na Hudyo pa rin sila, na kailangan na dumaan muna sa pagka-Hudyo, sa pagpatuli, ang lahat bago matanggap na si Jesus ay ang Kristo. Magandang tingnan paano na-resolve ng simbahan ang problemang ito. Una, nag-refer sila sa central authority. Kailangan nilang pumunta sa Jerusalem at kausapin ang mga apostol. Sa ganitong paraan, pinanatili nila ang pagkakaisa ng simbahan. Pangalawa, pinag-usapan nila ang bagay na ito. Sinikap nilang unawain ang issue at tingnan ayon sa salita ng Diyos. Pero hindi sila nanatili sa pag-uusap lang. Dinesisyonan nila. Makikita natin ito sa susunod na mga pagbasa. Panginoon, hindi po nawawala ang problema sa simbahan. Pero salamat sa pahayag ng iyong banal na salita at nalalaman namin paano lutasin ang mga problemang ito. Kailangan naming pag-usapan at ipagdasal ito. Ito po ang tawag ng synodality. Kailangan po kaming makinig sa karanasan at sa salita ng mga leaders ng aming simbahan at ng mga tao din sa baba. Tulungan po niyo kaming lumago sa synodality, sa pakikinig sa bawat isa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.